Yeah. Kumusta na kapatid? Glad na meron mo kayong ganitong online and thank you for inviting me also. At actually, nagmaaga kami. Punta kami rito sa Taytay ng maaga. Taytay. Para makapag-online ako dahil baka sa sasakyan, mahirapan. Meron kaming alas 10 na CACD, first meeting namin. Ay! Ano, Anthony? Brother Merl. Kumusta na? Ang Eto tagal po. natin hindi nagkikita mula nung nasa loob na po. Preacher class. Yeah, masaya ako na Preacher class. may naglilingkod pa rin dalawa ni Brother Ador. Nakita ko yung inyong mga ginagawa and I'm thankful na the Lord is using you. No? Apo. At saka kung gusto ninyo well, we are online sa MBS, ay nabanggit ko na kay Brother Ador yun na you can just choose some of our subjects like doctrine. I'm teaching doctrine ngayon and teaching church growth. I'm teaching Christian journalism and then other subjects, no? Hindi pa namang humabol itong week na to kung sakali. No? Kaming lahat upang iyong salita, iyong ebanghelyo na may palaganap namin sa lahat ng aming mga naabot. Dalangin po namin ang pagpapala at kapayapaan sa aming pag-uusap sa aming fellowship ngayong umaga. At ikaw po yung maghatid sa amin ng sapat na ulang. Tagal nang pinapangarap ng grupo mula nang magsimula kami noong March 2024. Yes. Everybody is so excited pero hindi nga lang makapasok lahat. You're right. Kasi dati may mga mga special number. Alam ko yung mga Magsino, magaling sa ito eh. Talagang hanga ako sa Magsino family and I'm very thankful na immaturity sa part ng mga church leaders natin. So we'll be more centering more on our church leaders. So ating pong paksa may pamagat na United We Stand. Yan po yan. United We Stand. Tinan po natin yung line natin. Next line po natin. United We Stand. Meron ang kasama yun, di ba? No? Divided we fall. So, kailangan po magkaisa tayo at yan po ang panalangin ng Panginoon sa John chapter 17, di po ba? No? At kapag ka po tayo, ano po ang magiging bunga niyan? Tinan po natin next line. Ephesians chapter 4, nakalagay po dyan. Ang liwanag po sa akin ng ating pinipresent, nababasa ko actually. Sabi niya na dahil sa kanya ay ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamagitan ng tulong ng bawat kasukasuhan, ayon sa paggawang naukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa katitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Tinan po ninyo dapat talagang katawan ng iglesia nagkakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamagitan ng tulong ng bawat kaso-kaso. Sabihin po nito, ang buong katawan natin just like the church. Sa 1 Corinthians chapter 12, na bawat sangkap dapat nagkakaisa, nagtutulungan. Wala po yung isa na ayaw gumawa sapagkat gusto niyang pahirapan yung iba. Wala pong ganun sa bagay ng katawan natin, kundi bawat sangkap ng katawan nagkakatulong-tulong upang lalong lumaki, tumibay ang sariling katawan. At yan po ang iglesia ng ating Panginoon. Kaya nga meron ng tatlong bagay kung gustong pag-usapan para ma-attain natin ito. Number 1, be reconciled. Be reconciled po. Nakalagay dyan, next line natin, be reconciled. Sabi sa Ephesians 4:1-16, na dahil sa kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti. Kung ganda, no? Nakalapat na mabuti, talagang fitted. Nag-fit sila sa kanilang pagkakasama-sama. At mangyayari lamang ito kapag marunong po tayo talagang umunawa sa bawat isa. Tingnan yung next line. Ang sabi ng letter A, agree to disagree. O tandaan po natin ito We are not meant to be alike. So it is meaningless to compare ourselves to others. Kaya pag binasa mo yung 1 Corinthians 12:15-17, ang liwanag po niyan, no point to compare ourselves to others. Sabi nga ng isang malakas na quotation, it is unfair to compare. Unfair to compare.
Kaya kapag tayo po ay nagkakaroon po talaga tayo ng differences kasi hindi tayo magkaroon ng pagtanggap sa isa't isa. Ang sasabi natin, dapat hindi siya ganun, dapat katulad ko siya. Di ba? Wala tayong mga tinatawag na part ng adjustment sa ating pong pagsasama-sama. Sa bagay, nangyari na rin po sa mga apostles. Yung next line, tinan po natin. Sino mga hindi nagkaintindihan ng mga apostles? Pag binasa mo Acts chapter 16, nandyan po si Paul and Barnabas. Meron silang strong contention, ang sabi ng Biblia, dahil lamang kay John Mark na ayaw isama sa second journey ng Apostle Paul. At si Barnabas ay siya po ay talaga namang tinanggap niya si John Mark. Anong pagkakaiba po ng dalawa? Na parehong maganda at merong konti ring negatibong part. Si Pablo kasi ay work-oriented. Talaga nakapokus siya sa work. Doesn't matter kung sino hindi pwedeng sumama, sino masaktan, but we have to finish the job. Diba? Pero si Barnabas naman po ay iba. Ang pangalang Barnabas, ang ibig sabihin niyan, son of encouragement. So si Barnabas po ay people-oriented. Kaya sabi ni Barnabas, sige, kung ayaw mo, baka masaktan si John Mark, ako na ang tutulong kay John Mark. Iwanan mo siya, pero ako ay aking i-encourage si John Mark. So itong dalawang ito ay magkaiba po yung kanilang leadership style. Si Pablo, kailangan tapusin ko, work-oriented. Ang trabaho, doesn't matter who gets hurt. Pero si Barnabas naman, no, hindi kailangan matapos agad yung trabaho. Huwag lang tayong mananakit sa iba. Kasi siya po ay people-oriented. At tinan po ninyo, may mga disagreements. Maging sa Galatians, kinorek ni Apostle Paul si Peter, dahil si Peter ay talaga namang mayroong maling katuruan na kanya pong sinusulong. Tandaan po natin, perfect agreement is impossible. Sa anumang relasyon, imposible po ang perfect agreement. Kaya nga po sa church, ganyan din po nangyayari. There is no such perfect agreement in the church. And then tinan po natin ang kasunod nito, ang wika sa atin. Next line po. Sabi nito ni Jimmy Carter, we are of course a nation of differences. Those differences don't make us weak. They're the source of our strength. Anong source of strength natin? Yung differences. Kung tatanggapin natin si ganito, malakas sa ganito, si ganito, mahina sa ganito, pagtulungan natin. Kung sino malakas, tanggapin ang mahina. Yung mahina, tanggapin din ang malalakas. And what is the result of this? Strength sa church. Tinan po yung picture ng orchestra. Ito, alam ko itong Philharmonic Orchestra. Di ba sa orchestra, yung next picture? Sa orchestra, iba-iba po ang mga gamit na instruments. Diyan, hindi puro flute yan, hindi puro trumpet yan, may violin, etc. No? Pero iba-ibang nota nila. Iba-ibang mga instrumento, iba-ibang nota. Sinusunod na yung nota. At alam nyo, kahit iba-ibang nota nila, pag pinagsama-sama ang mga nota nila, the result is not unison, but harmony. May harmony. Kapag tinanggap mo ang kahinaan ng kapwa mo, tinanggap mo yung spiritual gifts ng kapwa mo, may harmony. At ang nagbibigay niyan lahat ay ang Holy Spirit. Paano ba tayo lalong magkakaroon ng unity? Forgive and forget. When you say, meron tayong quotation na hindi naintindihan ng iba. Ang sabi ba, forgive and forget. That is not a literal quotation. Ang ibig lang sabihin po ng forgive and forget, you have to forget the hurts. Kalimutan mo na yung source ng pananakit. Yung pananakit, kailangan mawala na yan. Doon ka pa lang pwedeng magsabing nag-forgive na ako. Kaya tayo pag sinasabi natin, pinatatawad ko na siya. Pero pag nakita mo siya, nasasaktan ka pa rin. Naalala mo, binanggit lang pangalan, ay nagagalit ka. Sabihin, hindi ka pa nagpapatawad. Forgive like God. Hebrews 8:12. A healthy Christian life learns to forget the past and looking towards the future. Ano rin po yung talaga nag-forgive na? Kinalilimutan na yung nakalipas. Just like God ay kanya pong nililimot ang ating makasalanan kapag nagpatawad siya, at looking forward to the future. Kasi pag tayo po hindi pa nagpapatawad, ang church nagsasuffer. Ang buong Churches of Christ nagsasuffer. Alam po ba niyo yun? Hindi lang yung local church nyo, hindi lang pamilya nyo, buong Church of Christ, kung tayo po yung mga leader ng church. Pagpasdan po nyo ang next line, some picture. Ito pong picture. Ano po nakalagay sa picture natin?
Yan po isang barko na hindi makaalis. Bakit po? Nakatali pa po siya eh. Naka-stuck siya. Nakatali. At ang barkong nakatali ay hindi po siya makakarating sa dapat niyang puntahan. Alam niyo, nakakaawa yung mga local churches natin. Maraming local churches tayo nakatali. Alam niyo kung bakit nakatali? Kasi mismo yung mga nangangasiwa, nag-administer ng barko ay hindi nakakaintindihan. Minsan makakita ka ng dalawang matanda, pupunta sa harapan, mananalangin sa communion, pero yung dalawang matanda na yon ay magkaaway. Have you imagined that one? Papanlalago ang isang church na ang mismo mga leaders nito ay hindi nagpapatawaran. Ang buong iglesia ay stuck. Katulad ng barkong ito, nakatali siya, at ang tali na yan is because of unforgiving heart and unforgiving spirit. Kaya mayroong picture po kasunod ng wika dyan, bakit ako magpapatawad? Bakit ako magpapatawad? Kaya magpatawad tayo. Kasi binasa natin ang Matthew chapter 6, 4 to 6. Maging doon sa Ephesians 4, 26, 27, ano kasulat po dyan? Kaya kayo yung mga galit at huwag kayong magkasala, huwag lumubog ang araw sa inyong galit, nibigyan daan man ng dyablo. Naku, pag ito'y inisa-isa mo ang kahulugan, ibig sabihin niyan, hindi masamang magalit. Huwag lang magkasala, huwag lang magmura, huwag lang magtanim ng galit. Diba? Huwag tayong mananakit. At huwag nating pabayang lumubog ang araw, kasi huwag patagalin. At huwag bigyan daan ng dyablo. Hanggat tayo po'y galit, ang dyablo, hindi tayo niiwan. Kasi yun na yung kanyang pagkakataon to destroy our life and destroy the life of other people na kinagagalitan po natin. Kailangan magpatawad po tayo. Dasay po dito ng next line, mga kapatid. We are divided, we are weak and ineffective. The world sees us pushing and feuding and fighting. Ay talagang hindi tayo makakarami ng mga conversion. Kasi nakita tayo ng sanglibutan na talagang mismo tayo ay talagang nag-aaway. Hindi tayo nagkakaintindihan. Diba? Nagpapataasan tayo. O kaya ang panalangin natin ay ikanta rin, bind us together, Lord. Bind us together. Bind us together, Lord. Bind us together. I know you know the song. But you don't have just to sing it. Dapat talagang matali tayo ng Panginoon sa pagkakaisa. Kaya kung minsan nasabi natin itong next line, dapat ganito lang po sasabihin ng bawat member ng church, di ba? In Jesus' name, I can greet. Yan, sa pangalan ni Jesus, sinong pwede mong batiin na dati hindi yung binabati. In Jesus' name, I can love. Sa pangalan ni Jesus, ay kaya kong mahalin. Sino ang kayang mahalin alang-alang kay Jesus? Next, in Jesus' name. Di ba? Ang sabi riyan, for the spirit of unity and for Christ's sake, I can. Tama po ba yun? For the spirit of unity, I can. And then, ang sabi po dyan, ang sabi po dyan ay to strengthen unity and harmony. Okay? It is important to all of us to accept one another. Romans 15:7. Ito pala dapat na i-emphasize sa church. Alang-alang kay Jesus, kaya kong magmahal at mahalin si ganito, kaya kong batiin si ganito. Alang-alang sa pagkakaisa, for Christ's sake, kaya kong gawin ito. At sa alang-alang kay Christ, kaya kong gawin lahat na ito. Yun ang puso ng isang church leader. Kinalilimutan ng lahat. Then panisin po natin next line. Ang pangalawang dapat ay rejoice always. Rejoice always. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Apostle Paul said. Tinan po ninyo yung nakalagay po sa batang itaas nito. Rejoice in the Lord. Next line. Tinan po ninyo. Nakasulat. Rejoice in the Lord always. Alam mo, maraming mga Christians at church leaders na dapat sana enjoying their faith. But many are not really enjoying their faith. Ang tanong ito, bakit maraming Christians and church leaders
who are not enjoying their faith in the Lord? Well, ito po ang mga dahilan. Letter A, pansin po ninyo. Look unto Jesus, Hebrews chapter 12 verse 2. Bakit di sila nag-enjoy sa kanilang buhay bilang mananampalataya? Kasi hindi po sila kay Jesus nakatingin. Kayo ba nakatingin kay Jesus? Kay Jesus po ay nakafocus. You will enjoy your life as a Christian. But then sabi niya sa 1 Corinthians 1:12-13, now this I say, that every one of you said, I am of Paul, and I am of Apollos, and I am Cephas, and I am Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Bakit tayo sa mga leader nakatingin? Kaya nga malungkot ang buhay natin. Dapat yung pong sinasabi ng mga leader, doon tayo nakapokus. Yung tinuturo, tulad ng mga taga-Berean, Acts 17:11, they received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. Matapos mag-preach si Apostol Pablo, kahit apostol na siya, in-examine ng taga-Berea kung totoo ang sinasabi ni Pablo. Tama yun, di ba? Hindi dun sa tao mismo, kundi sa tinuturo ng tao. Tino po natin next line, para medyo mabilis po tayo. Next line, na po nakalagay dyan. Tino po natin, yes, God is Spirit. Tama ba yun? Yan ang next line natin. Okay. And then, ang sabi po dyan, tipo ninyo, next line, please. Worship God in the Spirit is worshiping Him with our whole being, centered on Him, and please Him as the object of our worship. Anong totoong worship? Kapag kay Christ tayo, in spirit, nakafocus. Hindi sa mga taong nasa loob ng kapilya, kundi kay Christ lamang is the focus of our worship. Kung hindi si Christ ang inyong focus, hindi siya ang focus natin, di tayo nakapag-worship. Worship God in truth is centered on His Word that teaches us who God really is. We center our worship on God's message and not on the messenger. Anong true worship? Centered on God's message, not on the messenger. Napakaganda pong example po niyan, di po ba, no? And then letter B, you have to forget oneself. If you really want to attain unity, forget yourself. Di ba, no? Ano sabi sa atin diyan? Sometimes you have it to give up something to make others happy. You have to step back to make them ahead of you. And at times, you have to forget about yourself for the benefit of many. Nagagawa po natin yun, mga kapatid. It may sound unfair, but it is the truth. The essence of what we call Christ-centered life. What is Christ-centered life? Focus on God, focus on others, and finally, para sa sarili. Yan, magiging masaya po tayo. Matay natin ang unity. Other-centered and not self-centered. Kahit sa mag-asawa, tinnan po ninyo sa mag-asawa. O nag-disagree sila. Sabi ng babae, para tayo magkaroon ng harmony, kailangan kalimutan mo ang sarili mo. Sabi sa asawa niya. Forget yourself, yung ay alisin mo. Naku po ninyo, ganun din po sa pag-aasawa, ganun din po sa church. Kasi next line po tayo, at kulang na po tayo sa oras. Next line po. Next po. There is no such thing as self-made man. You will reach your goals only with the help of others. By George Shin. Tutunan po yun, di ba? Walang self-made man. Walang magsasabi, inayos ko ang buhay ko, na-develop ko ang buhay ko, kaya ako naging matagumpay because of me. It's because of me. Parang walang taong tumulong, parang walang Diyos na tumulong. Tinawa itong picture ng turtle. Nasabi doon, when you see a turtle on the top of a fence post, know that, okay, nasabi dyan? But somebody help him to get there. To attain unity, remain faithful. Remain faithful. Sige po, pindutin nyo yung line na yan. Yan, remain faithful. Huwag mong katakutan ng mga bagay na yung malapit ng tisin, sabi sa Revelation 2:10. Narito malapit ng ilagay ng diablong ilan sa inyo sa bilangguan,
upang kayo masubok at magutong ng buhay. Diba? Hanggang kailan ang ating pagtatapat hanggang kamatayan. At ang pagtatapat na ito dapat may kasamang letter A, ang pagkakaisa natin sa unity natin sa doctrine. Ni Jesus yan. Diba na binanggit ko na kanina, alam nyo, ito po yung malaking problema natin maging sa Pilipinas. Dumadami po yung mga grupo-grupo na nagdadala ng maling katuruan sa bawat lokal natin at sa bawat probinsya. Of course, I won't mention their names, but kung magtatanong kayo sa maraming leaders sa Pilipinas, possibly sila po magbabanggit sa inyo ng mga pangalan. At ang ilan sa kanila po nakakapasok-pasok unti-unti hanggang ma-identify po sila upang wag na silang tanggapin. Enemy within, the enemies outside cannot hurt you. Yan. Ang problema, dati-rati nung panahon namin, mga 1970s, 1980s hanggang 1990s, ang enemy po, yung bulaang apostol at bulaang guro, nasa labas pa ng church, identified, iba na. Tama yung sinabi ng Apostle Paul, dito sa Gawa, Kabanata po, umampakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na nilini niya. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talasas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Tignan po natin next line. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo. O, tignan niyo yan. At dati nasa na ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga lagad sa kalang ulihan. Ilang beses na po nangyari yan sa church. Mga kapatid ko, nagkikipag-aral ngayong umaga, dami na po. Dami ng lahating church. Kaya nga po dapat ngayon